pakikinggan mo yung mga lahat ng statement ni Navotas City Congressman Toby Tiangco, hinihingi nga niya yung minutes of the small committee and the report of the small committee to the bicameral conference committee panel of the House and the Senate. Para nang sa ganon, doon mawari sino nga ba ang nakabunot, kumbaga sa Majong, kung sino ang bumunot ng pares, ng Flores, o sino ang nagtapon ng, anong tawag nito, ng panapon na ikapupong, ikahayalay noong buong 2025 budget. Kaya sabi mo kanina, ligtas na ba? Hindi. Kasi nga hanggang ngayon tumatanggi. Hindi ko maintindihan bakit tumatanggi yung House Appropriations Committee at palagi dinadahilan ni Kinatawan Swansing. Swansing ba yung pangalan ng chairman ngayon? Opo. And then, why all of a sudden, in the middle of a TRICOM investigation, they abruptly stop it and refuse to subpoena Kimbo, Libanan, Saldico, even Po, no, former Senator Po, who were part of the bicameral small group. Of course, tinatanggi ni Senator Po, Llamanzares, na naging miyembro siya o merong small committee. Kung merong mang small committee, yan ay doon lamang sa mababang kapulungan. So, sasabihin mo ba ligtas sila? Hindi pwedeng ligtas kasi ano yan naka-record yan kasi sinasabi ni BHW representative anong tawag nito, Herrera, na mayroong small committee. Kaya hindi pwedeng may mga nagte-testify kasi na meron. So, ang tanong kailan nilalabas? Because I understand even the president wanted to have that copy kasi nga nagugulumihan siya. Bakit nangyari ito So, let's give the president, anong tawag nito, some elbow room para intindihin na siya ay concerned, no? Ligtas na ba sa liability? Kasi kapwa nila tinatanggi na sila ay tumanggap. Pero doon pa lang sa pagluluto po ng mismong budget, ligtas na ba sa liability yung mga naging pinuno ng Kamara dito? Yung dating speaker, naging speaker siya during sa deliberasyon ng budget. Sa pera, sa appropriations, itong si Ginoong Zaldico, doon pa lang sa pagluluto, pagpalagay natin na hindi sila tumanggap pero napayagan na makalusot itong mga insertions na ito na at the end ay nagkaroon ng anomalya, hindi ba sila liable din doon, Manong Jay? So, maganda yung sinabi mo. Kunyari, hindi sila sangkot, no? Ganda yun Kasi kung pakikinggan mo yung mga lahat ng statement ni Navotas City Congressman Toby Tiangco, hinihingi nga niya yung minutes of the small committee and the report of the small committee to the bicameral conference committee panel of the House and the Senate. Para nang sa ganon, doon mawari sino nga ba ang nakabunot, kumbaga sa Majong, kung sino ang bumunot ng pares, ng Flores, o sino ang nagtapon ng, anong tawag nito, ng panapon na ikapupong, ikahayalay noong buong 2025 budget. Kaya sabi mo kanina, ligtas na ba? Hindi. Kasi nga hanggang ngayon tumatanggi. Hindi ko maintindihan bakit tumatanggi yung House Appropriations Committee at palagi dinadahilan ni Kinatawan Swansing. Swansing ba yung pangalan ng chairman ngayon? Opo. And then, why all of a sudden, in the middle of a TRICOM investigation, they abruptly stop it and refuse to subpoena Kimbo, Libanan, Saldico,
even Po, no, former Senator Po, who were part of the bicameral small group. Of course, tinatanggi ni Senator Po, Liaman Sares, na naging miyembro siya o merong small committee. Kung merong mang small committee, yan ay doon lamang sa mababang kapulungan. So, sasabihin mo ba ligtas sila? Hindi pwedeng ligtas. Kasi, ano yan nakarecord yan kasi sinasabi ni BHW representative, anong tawag nito, Herrera, na mayroong small committee. Kaya hindi pwedeng may mga nagte-testify kasi na meron. So, ang tanong kailan nilalabas? Because I understand even the president wanted to have that copy kasi nga nagugulumihan siya. Bakit nangyari ito So, let's give the president, anong tawag nito, some elbow room para intindihin na siya ay concerned, no? Pero yun nga, sabi ko nga, napakahina naman ng intelligence mo kung hindi mo na nalaman itong bagay nito na harap-harapan mo. Ikaw pa nga nagsabi na 5,500 na po. Nagyabang mo sa trono mo na meron tayong flood control at libo-libo pa ang mapapatapos na. Tapos nung nagkaroon ng Karina na bagyo, sinabi mo pa nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. And then yung katotohanan pala nagdudumilat, alang flood control. Ang nagkaroon, basura na pera na limpak-limpak, milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon na ginawang basura. At tinagahakot sa mga bahay ng mga naglalakihang mansyon, sa Ford, sa McKinley, sa Valle Verde, sa Aguado, at kung saan-saan pa. Opo, maituturing niyo po ba na pinagandang uri itong pagbibigay ng karapatan ng, di ko alam kung karapatan ba ito na magsingit, maglagay ng mga proyekto, itong mga kongresista o di kaya itong mga senador, pinaganda lang nila yung illegal na pork barrel po, Manong Jay? Kasi malinaw na yung desisyon ng yung jurisprudence ng Supreme Court, no? Na illegal, wala na yan, illegal na yung mga DAP, yung PDAP, no? So, alam mo, yung mga magnanakaw, gagawa ng paraan yan, lalo na pag nakita lang may siwang yung pinto, di ba? O yung bintana na pwede lang distrongkahin. Ganon ang nangyari sa ating pambansang gastusin. Kasi, may pera nga malaki involved Nakita mo na nga, ang reason bakit nag-resign si Undersecretary Cabral because nabisto na yung mga players gumagawa talaga ng paraan, tatawag sa mga bagong halal na senador, bagong halal na congressman. Sir, meron kami ritong ganito, baka gusto mong ang tawag nito, i-programa namin yung 500 million o 200 million o 100 million. Pagkatapos dahil napaka laki ng gastusin sa pagtakbo sa national, yung ibang mga politiko napipilitang sumang-ayon sa mga pamamaraan na bagamat highly immoral and illegal ay pumapayag. Kasi tingnan mo nga naman, kung makakapagsingit ka, kung makakapag-insert ka, makakapagpalusot ka ng 500 sa isang taon ng 500 million. Tapos ano yung 25% niyan na Admar? 25 carry 2, 12, that's 120 million, tama? Sa isang taon, sa 6 na taon ka nakaupong senador, bukod sa nabawi mo yung gastos mo, kikita ka pa, no? So, yung iba siguro na they are tempted, no? They were tempted. Pero sabi nga ni Pastor Kibuloy nung nagkukwentuhan kami noon, yung balikwas ng katotohanan lumalabas yan in God's appointed time. Siguro yun nangyari kahapon na out of a
hindi na check ni Boying Rimulya. Meron palang isang naglakas loob na isang nagdi-deliver mismo ng maleta ng basura ang nag-appear at tahasang sinabi niya yung kanyang nalalaman tungkol sa pagtanggap, paglilipat. At saka doon ako na shock kasi di ba ilan sa nagmamalinis na mga mambabatas natin, sina Erwin the Law Bender, Tulfo at saka si Rapi Tulfo. Kamukat-mukat mo yung 46 na binabanggit niyang maleta ay sabi ni hatid mismo ni ACT-CIS Party List former Representative Eric Yap, no? At alam naman natin na nasasangkot din sa flood control controversy yung MG Samian na may control ng lahat ng flood control project sa Northern Luzon. At nababanggit na rin doon yung pangalan ni Eric Yap, no, na dati ring Appropriations Committee Chairman nung kapanahunan din ni Martin Romualdez.